What is up guys? Good morning. It's your boy Goose, and we're back at it again for another episode of our vlog. Diyos ko Lord, tignan nyo naman, 98.7 pesos per liter. Ang 500 natin ay 5 litro lang. Damn. Today, iikot lang natin siya ng isang maganda-ganda. Actually, kausap na natin ang grupo. So, doon tayo sa kickstand for today's episode. Actually, first time natin pupunta sa kickstand. So, wala lang. Medyo malayo na kasi yung kickstand sa lugar natin. So, hindi natin masyado napupuntahan. Though itong mga kasama natin sa grupo, talagang tambay kickstand. Kasi mga almost taga Manila rin yung mga yan. I miss you, Mr. Sharp. I miss you, Mr. Sharp. Tinan nyo naman yung 500 ko. God damn. So wala. Napaka-hirap lumabas ngayon. Mahal lang gasolina. Skulay! Ilang bababa to. Let's go, let's go! I miss you, baby! Woohoo! Anyway guys, pag-uusapan natin ngayon kung kamusta ba si 675NK after 1 year. Isang taon na po si Mr. Sharpie guys. And for some of you na medyo malapit sa akin, nakita nyo yung post ko sa marketplace. Inibenta natin yung bike. Pero yun, subok lang naman yun. Hindi ako desperately na naghahanap ng bagong bike. Kumbaga, kaya lang natin, baka may papala, di ba? Pero huwag naman sana magtatampo si Mr. Sharpie. And it doesn't mean na hindi ako kontento sa performance na pinapakita ni Mr. Sharpie, ha? Actually, after ko makasakay sa 4RR, tapos dito ulit, na-appreciate ko ulit bigla itong bike na to. Mamaya pag-usapan natin ng maigi kung kamusta ba itong bike na to after a year. Nagmamadali lang tayo ngayon kasi kanina pa yata sila nandun lari tayo ng gising. Wow! What is up guys? So naka-exit na tayo ng Alabang. And we're 7 minutes away from kickstand. Oh, the R8. Damn. So malamang kanina pang nandun yung mga yun. Sorry na guys. Tinanghali ng gising ang boya nyo. Anyway guys, so pag-usapan natin itong bike, no? So after 1 year, wala tayo naging problema dito. Wala kahit isang issue. Hindi man lang ako pinag-isip nitong bike na to. Though may mga recall, hindi natin na-experience yung problema. Naagapan ka agad natin. So far so good. Kakaisip ako magpalit ng bike, yes. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako satisfied dito. Gusto ko lang ding makatry ng ibang brand or ibang motor. Pero hindi yun desperate move. Kumbaga kung magkaroon tayo ng chance magpalit, magpapalit tayo. Pero kung katulad yan, pinost natin sa marketplace yung bike pero wala namang kumukuha. So as far as sa akin tong bike, enjoy ko to. So mga katambayan natin dito si Crank at saka si Brother Job. Mga kilabot ng kickstand to mga to. Mga lokal ng kickstand. So nandito na si Brother Job.
Dami pa ng tao dito sa kickstand. Ayun yung dalawa. Ay, ito yung dala niya empty. Yung bagong baby ni Crank ngayon. MT-07. Yeah. Yeah. What's up? Kamusta? Boy, payat mo na. Thanks. Sa Ray, papunta. Traffic. Hindi naman, late na ako nagising. Guys, pag-usapan natin kung kamusta ba si 675NK after 1 year. So, kondisyon ng gulong natin, malalim pa yung mga grooves natin sa gulong kasi 5,000 pa lang naman yung almost 5,000 natatakbo natin. So, ano ba yung mga wear tear natin dito? Ang likod na gulong natin, okay pa din, malalim pa rin naman yung grooves. Hindi pa ako nakakita ng malalang wear. So, performance wise hindi naman isa. May mga minimal ako ng mga issues pagdating dito sa bike na to. Katulad nung sabi ko sa inyo kanina na at low RPM jerky siya. First gear, second gear. Isa pa yung throttle natin, no. Meron siyang konting backlash. Response naman nung throttle natin is hindi delay. Problema lang talaga may backlash yung throttle niya. Sulit pa rin ba sa 2026 si CF Moto 675NK? Syempre naman. Masasabi ko at may recommend ko 100%. Napakaganda ng bike na to. It performs well. It performs to my satisfaction. Overall, no? Itong bike na to is for keeps, to be honest. Kung hindi lang ako nagko-content or nagre-review ng mga bikes, this will be my lifelong bike. Napakaganda. Wala akong masasabi. Wala akong mga naging problema kahit kapera doon sa OBS natin. Di ba? So, yun lang naman guys. Yung punta natin dito sa Alabang. Punta na rin tayo dito sa Moto Market. Dito ka pala mahihilo sa branch na to. All kinds ng helmet nandito na. HGB Shoei. Grabe man. Bikers heaven to. So, kasama natin si Brother Job. Ito na siya. Yan. Grabe. Mahihilo ka rito, man. So, sibat na tayo. 10 AM, mapapalo na tayo sa puwet ni Mrs. Thank you! Nanghari na tayo. Yun guys, so pauwi na tayo. Kasabay natin to si Paring Jobs na naka-say 900 na malupet. Mahaba ng pila, man. Yan pala, shoutout kay Cranks. Maraming salamat sa pakape. Wala tayong gastos ngayon. Kundi gasolina at RFID. So, thank you Cranks. Please follow Crank Casual sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. So, yun. Sarap ng kwentuhan namin. Inabot na pala kami ng ilang oras doon. And
Thank you sa good time guys, Brother Job and Brother Cranks. Anyway guys, final verdict natin sa bike natin. So 1 year of ownership sa ating CF Moto 675 NK. Great bike. Nakuha ng bike na to yung kiliti ko sa pagmumotor. Wala akong naging reklamo. And if you are asking kung may i-recommend ko ba siya as your first big bike, yes, of course. Siyempre naman, this bike has given me a lot of good memories, a lot of good time, a lot of rev bumps. So I can say na this bike has been good to me. So, sa loob ng 1 year, matindi ang pinagsamahan namin ng bike na to. So thank you Mr. Sharpie for giving me the satisfaction that I'm asking for, the throttle therapy that I've been always longing for. And kung hindi ka man mabenta, I'd be very happy na ikaw ang naging bike ko. Love na love kita. Anyway guys, nagiging emotional na. Patapusin ko na lang muna dito yung video natin. Kung nagustuhan mo yung video, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy and peace out. Woohoo!